Jill. Pinapanood lang namin dati. Ngayon, nakausap na namin. Sobrang kilig. Wala lang. Mami Imelda. Ulit, Ray. Sino? Mami Imelda. Shout out sa'yo. Thank you. Sa mga viewers ng Jill and Kana, nood kayo ng Spot Pinoy. Yes, Spot Pinoy. Yung episode natin with them. Oo. Okay. Yes, thank you. Thank you. Bye. Very informative, no? Okay, thank you, Thank Jill you. and Chris. Sige. Hi guys! So, welcome to Jill in Can. Medyo nakaayos tayo ngayon. May Oilers t-shirt, oh. O, diba? So, ngayon guys, ay meron kaming interview na magaganap ngayon. At, abangan nyo na lang guys kung kailan ito ipapalabas sa kanilang YouTube channel. So, meron lang kaming konting papakita sa inyo. BTS, kumbaga, behind the scenes. So, preparation natin. Yan, medyo nag-makeup tayo ng konti. Konti lang, guys. Pero parang ito pa din yung ginagawa ko. Nag-ayos ako ng hair, kilay, tapos lipstick, yan, konti. At, ito yung ating laptop. So, wala naman kami masyadong setup, guys, kasi wala kami mga special na light dito sa bahay. So, ilaw lang, at saka, yun, daylight. At, ito na nga, nag-message na ng link kung saan kami ay mag-meet online ng aming kausap. Yan, guys. So, abangan nyo yan, guys. Ayan, no? Ayan. Join ka? Di pa, ayan. So, nakakaba rin, guys, no? Kung tayo mag-join? Ayan na. Ayan, guys. Padala ka na. Oo, na may program kami. Di ba? May program kami sa pinag-aaralan mo papunta ng Canada. Tama. Oo, yan. Kasi meron raw need dito ng PSW workers. Pero totoo namang may need. Pero wala Illegal silang recruitment yung ginagawa nila. Yun yung marketing nila. I think, the training center per se, wala It's silang parang masama. Wala. They can pursue training, Yes, they can train wala. PSWs. Mm. Pero yung masama doon, yung mga, siguro kasi sinasabihin sila, huwag kayo magsabi Sila ba yun? Yes, oo, sila. So, di ba? Yung part na later on sasabihin nila na, sige kami na rin maghahanap ng employer ninyo. Outside na kasi Grabe, yung tignan mo. training Diba? Grabe yung... Si mother-in-law. Hindi. Nag-greet na niya nung Jill, Anong pangalan niya? teka lang, Jill. Si Mami Imelda. Vlog ka na lang, Oo. Jill. Na? Sige. Vlog ka na lang. Oh, yan. Mag-vlog ka na lang, Jill. Oo nga. Mag-vlog ka. Oo. Sige. O, yan. Sige. Game na ba yan? Hello? Ay, ayan. Okay. Sige, ito sila. A few moments later. Yan. Hello, Jill. Pinapanood lang namin dati. Ngayon, nakausap na namin. Sobrang kilig. Wala lang. Mami Imelda. Ulit, Ray. Sino? Mami Imelda. Shout out sa'yo. Yan. Thank you. Sa mga viewers ng Jill and Kana, nood kayo ng Spot Pinoy. Yes, Spot Pinoy. Yung episode natin with them. Oo. Okay. Yes, thank you. Thank you. Bye. Very informative, no? Okay, thank you, Thank Jill you. and Chris. Sige. Bye-bye. Paano ba Okay, to? bye. Bye. Ano ba mag... Bye. Paano ba mag-outing? Ayun, this studio. Okay. Ito. Yan. Ayan. Yan, sige. This studio. Ay. Hi guys! So, natapos na ang aming magandang interview kasama ang Spot Pinoy. So, guys, ang interview niyan ay 1 hour yung aming interview at napakasayang usapan. Marami kaming mga na-share dun guys na hindi pa namin na-share sa aming channel dito sa Jill in Can. Kaya abangan nyo ang episode na yan sa Spot Pinoy. And please subscribe to their channel guys. Napakaganda at napakasaya. Marami kayong matututunan. At
yung mga nandun sa Spot Pinoy, si Ina Nutshell. Meron din sariling silang mga video or mga vlogs. So, i-subscribe nyo rin ng kanilang mga channel In a Nutshell. At si Rice Velasquez at si Mark Carino family. Yan, silang tatlo. Magagaling talaga, the best. At yun, first time pala namin na magkaroon ng interview with another vlogger or yung mga dito sa Canada, yung mga nagvo-vlog, no? First time namin yon. Kaya ang gandang experience na nagkaroon kami na makasama doon sa interview na yon. Okay, so meron ka bang gustong sabihin? Kamusta naman experience mo? Experience saan? Sa interview na yan. Ang maganda, na-share din natin yung buhay natin bago sa Canada siya dito sa Canada, sa mga pamilya natin, sa anak. Okay, sa abangan nyo talaga yan, guys. At yun nga lang, guys, no, ang ginamit namin doon ay laptop. So, yung aming mukha doon ay medyo maputi dahil yung resolution ng ating laptop pala ay syempre hindi siya mas hindi ba mas mataas, no? Mas mababa lang. So, mas maganda pala kung itong cellphone na lang yung ginamit natin kasi syempre yung mga cellphone nag-upgrade ng mga resolution yan eh. Kaya mas maganda yung ating cellphone. Yan. Okay? So, shout out sa inyo. Namiss agad namin kayo. Nice, Mark and Ina. Thank you ulit talaga. So, maraming salamat. Ayan. So, dahil medyo nabitin kami guys sa aming usapan doon na na-share namin yung bago kami dumating ng Canada ay may mga nangyari din sa amin. No? So, may mga struggles talaga bago dumating ng Canada. At nabitin kami sa usapan na yun. Kaya ipagpapatuloy namin. At sana nandiyan pa rin kayo guys na manood hanggang the end of this video para malaman nyo naman ano yung mga pinagdadaanan namin ngayon dito sa Canada. Or siya lang. No? So, tanongin natin siya. Siya lang. Yung interview na ito ay tungkol sa scam dito sa Canada. So, kayo ba ay na-scam na rin dito sa Canada? Ano yung scam na yan sa inyo guys? So, comment down below. Share nyo naman ano yung scam na pagdaanan nyo dito sa Canada. At ngayon alamin natin ano yung scam na pinagdaanan ni Sir Chris o ni Daddy Chris sa Canada. So dahil nga nagja-job hunting siya guys, alamin natin. Kailan mo ba naisip na paano ka ba nagja-job hunting? Yan. Hunting, more on online sa Indeed o kaya sa Job Bank. Okay. More there. Yan. So, panoorin nyo rin pala guys yung vlog namin tungkol dito sa jobless in Canada. Itong link na to guys. So, dito niya shinare yung paano siya nag-job hunt. Yan, hanggang ngayon ay wala pa rin siyang job. Okay, so, shout out sa, kung meron kayong mga pwedeng refer guys, pwede pa naman. He's still available. Ready to work. Okay, so, comment down below kung meron kayong mga openings dyan. Okay, so alamin natin, ano ba yung scam na nangyari sa'yo dito sa Canada? Okay, yung more on sa social media, especially sa Facebook, may mga job scams dun. Okay, yung mga groups, meron kasi mga groups na jobs like Edmonton Jobs, Canada Jobs, Open Work Permit, yun, cash jobs in Edmonton. So, maraming laganap. Kailan mo naisipan na patulan yung mga ganyang Facebook posting na yan? So, bali, nung time na walang nagre-respond sa mga application ko sa Indeed and even sa Job Bank, so humanap ako ng alternatives. So, isa sa mga alternative doon yung Facebook. And maraming ang opening. Kaya, dati, hindi ko muna pinapatuloy yon, pero dahil mahirap nga dito maghanap ng trabaho, dun naging alternative na rin yun. And every posting nag-apply ako. Ibig sabihin, I'm interested. Okay. So yan yung PM send yun guys. So ayan, so gaano ka na ba katagal nag-job hunt sa mga Indeed? Matagal na? Mga 3 months na. Kaya walang respond, kaya punta na akong Facebook. Baka nagbabaka sakali. Yan. So, baka sakali tayo sa Facebook. Ano naman nangyari sa Facebook? Ano yung mga
mga pangako nila? Or ano ba yun? Related ba sa IT yung Hindi, mga iba-iba. trabaho doon? Iba-ibang cash jobs yan. Ibig sabihin ng cash jobs, yung mga maglilinis, o kaya mga assistant ka, o kaya mag-email ka, yun. Office work. Office work, iba-iba. Iba-iba. Hindi nag-limit sa office work. May cleaner. May cleaning, mga ganyan. So, Okay. iba't iba. So, iba't iba. Pero, paano mo nalaman na scam yun? Hiningian ka ba ng pera? so, bali, pag nag-post ka, nag-PM ka, sabi mo, I'm interested. So, may magre-respond yan. Ang bilis nga nila mag-respond eh. Wala pang isang araw, responded na kagad. And tinatanong na yung details mo at sinasabi, interested ka ba? And sigurado ba, dito ka ba sa kada nakatira? So, parang talaga akala mo totoo. Kasi parang wine-verify yung details mo or information na narito ka. Pero nung nag-chat kayo ng ganon, malapit ka nang maniwala na totoo yun? Parang totoo? Oo, parang normal na chat pag nag-apply ka. May mga tinatanong, especially related sa pinost nila, kung meron ka bang experience for selling, for example, selling or pagiging assistant sa typing, baka bis ka mag-type. So, email. Paano mo naman nalaman na scam yun? Hiningian ka ba ng pera? So, ang way nila kasi, unang interviewin ka, kunin details mo nga, and kung qualified o hindi, sasabihin nila, okay, you're qualified. Then, hingin yung email mo and phone number mo para i-text ka ng HR nila. At more on sa WhatsApp, nagtatanong sila palagi WhatsApp o kaya Telegram. Okay. Yung dalawang yun. Palaging ganun. Sa lahat ng in-apply ako puro. So may nag-hire ba kami sa'yo? WhatsApp, Telegram. Lahat sila nag-hire sa akin. So kung gusto nyo ma-hire agad, try nyo yun, guys. Lahat sila nag-hire sa akin. Okay, pero paano naman paano mo nga nasabi na scam yun? So, pagbigay ko ng Telegram ko kaya ng WhatsApp ko, ayun, merong ibang tao naman makakausap ko sa WhatsApp siya kaya sa Telegram na sasabihin yung mga description kung ano gagawin ko. And may mga training raw, and yung mga training yan, more on, bibigyan ka na, actually parang 2-3 type na yan training kaya ng mga scammers una, usually mga antique shops, antique stores. Okay, sabihin nila na maglilinis? Hindi ka maglilinis. Ikaw nga, meron silang kliyente na i-email mo regarding sa store nila. Na update na i-email mo sila na nagsusorry yung store na hindi sila na reach out. So, bibigyan ka ng 10 emails doon. Kliyente raw nila yun, tapos magsusorry ka, mag-apologize ka na hindi mo sila nasagot. And ikaw na papakilala ka na ikaw yung magiging point person nila. Okay. And pag email mo yun, gagawa ka dapat ng email mo. Hindi yung personal email mo. Gagawa ka ng email mo. Email address. Oo, gawa ka email mo sa Gmail. And bibigyan ka nila ng anong format. Wari, pangalan mo, lalagay mo yung pangalan ng t-shirt nila at gmail.com or usually sa Gmail. Gagawa ka, create ka. As yun gagamitin pang email. Pangalan mo ba yung nakalagay doon? Lalagay ka, Chris, then yung pangalan ng store nila as at gmail.com. So nagtataka ako, bakit Gmail? And bakit parang walang company? Parang walang standard. Usually kasi kung company talaga yan, ay meron silang domain name. So, gagamitin ko dapat yung email nila. Para Chris at yung company name.com. So, yung gagamitin ko para interact sa customer nila. Okay. So, ayun. Yung ipapa-email sa iyo itong message na to, tapos tatanungin sa iyo kung na-email mo na ba o hindi. Ang dyan, yung binigay niyang email nila yon. Mas nakikita lang kawari. Umiikot lang. Umiikot lang. So, kailan mo na-realize na scam pala yun? Sa simula, doon pa lang sa domain name. Wala silang sariling email na domain name. Meron na akong doubt
na mukhang scam to. Okay. Pero marami kang in-entertain. Oo, siyempre, siyempre, kailangan trabaho, hindi naman natin alam kung legit o hindi. O baka legit talaga. So, try lang, wala naman mawawala sa akin. Basta hindi ka maglalabas ng information. Information, okay. Okay. So, yun. Nag-email ako, then after ng email, ayun, okay na. Then, meron siyang papagawa sa akin na meron siyang ipapabili na bagay. Ibibigay na parang gift card or gift para doon sa mga kliyente. Pero hindi pera. Pera raw nila kasi papadala raw nila sa ano. Doon pa lang, parang red flag na sa akin. Kasi pupunta sa Shoppers Drugstore, magpapadala raw sila ng ganito amount. Kaya sabi ko sa kanila yung address ko. Doon pa lang, isip ko na, delikado to meron ng perang related. Yung pera saan galing? Sa kanila. Oo. Pero kunin mo na information sa'yo. Doon, careful na ako Kasi, ang pwede mangyari doon, sa dami nila, nagpadala sila, tapos wala naman silang pinadala. Then, babalik ta rin ka. So, doon pa lang, isip ko na, delikado to may pera na lang involved to Akala ko assistant na ako. Tsaka bakit niya ako pagkakatiwala ka agad? First day ko pa, pagkakatiwala na ako, papadala na ako ng pera. You're a trustworthy person. Tapos bibili ako gagamitin yung pinadala ng pera para bumili ng bagay, gift para isend doon sa customer namin as an apology. So, ganun yung pattern. So, sabi ko, hindi ko natanggapin yun. Sabi niya, tataka siya. It is part of my job, yung job description na bakit ko tinanggap. So, nakailang job offer ka naman doon? Yung ganyang mga yung ganyang trabaho, nung time na pinapapunta na ako sa Shoppers, talagang sinabi ko hindi na. Tapos tinawagan pa ako, ako sa mismong number. Hindi ka natakot na Hindi ako natakot, sabi ko hindi. Hindi, kung ganyan yung magiging job description, hindi ko pwedeng gawin yun kasi delikado. For your protection na rin, sabi ko sa kanya, for your protection, hindi ako kilala. Tapos meron ka pang ginawa nung bandang huli na, kunyari, nag-pretend ka naman na cyber security. So, kasi, yun nga, yung pag nag-apply ka, ihingin nila yung, yung resume. So, dahil marami na akong na-applyan na ganyang pattern, palaging may antique, o kaya hindi lang antique store, meron pang iba-ibang mga types of business. Merong once na pinalitan yung resume ko, nilagay ko yung resume ko as cybersecurity. At yun yung pinadala ko resume. At sinabi ko sa kanya mga best practices, bakit niya sinishare yung mga information ng company nila na bakit hindi nila ginagamit yung company domain name sa email. Hindi yan safe. Hindi yan pagkakatiwalaan. So, ganoon, marami akong mga nirecommend sa kanila sila guest. Kasi sabi ko, yun nga, cybersecurity yung trabaho ko Okay. So, naniwala naman sila. Oo, naniwala. Pero patuloy pa rin. Tinutuloy pa rin. Kasi parang meron yata silang script kung anong gagawin step by step. Kaya kahit sabihin ko, ito pa rin gagawin nila. So, at the end, ganun pa rin. Palaging merong pupunta ako sa store, sa Shoppers, para kumuha ng pera. Para bumili ng gift na naman. Para mayaman na siguro ako pag-ilas yun. Totoo. So, ganun. And of course, di ko na produce video kasi di natin malalaman. Babalita rin tayo na nalaman na yung address ko. Pag sinabi ko kung sa papadala, malalaman address ko. Number ko, kasi pwede, di natin alam, magagaling mga yan Sila, magaling yan sa baliktaran, baka tayo pa kung anong gagawin niya sa atin. So guys, dito sa Canada, yung information natin talagang kailangan i-secure natin. Hindi agad tayo magbibigay kahit sa mga text messages. Ang daming natatanggap na mga text na meron kang pinadala, meron kang package, or meron kang ganito. I-click mo yung link. Yun. So, nakatakot din yung mga gano'n. Isa pang mga mga style nila na meron papadala sa document, tapos i-rewrite mo sa mas magandang
language o kaya ibang language, Tapos? ipapare-write mo sa inyo. Then, ayun yung ibabalik mo. May babayaran ka raw. Ikaw ang babayad. Hindi. Yun yung trabaho mo. Parang nagta-translate. Pero at the end, same rin yung pattern na meron silang papagawa sa iyo. So, minsan iba-iba yung yung front nila. Oo. Yung pangatlo naman yung type na same sa Pilipinas, same tong yung pattern nila, more on manonood ka. Manonood ka ng movie, parang gano'n. Tapos, ng video something, o kaya ng commercial. Maraming papanoorin. Then, ano yun eh, may time limit, kailangan magbayad para yung account mo mapanood po iba. Pero ang style nun ay, pag pinapanood mo yun, magkakaroon ka ng mga cash points sa'yo. Then, meron kasing cash, sabi na meron ka cash yun. Pag naubos na yun, hindi ka makapanood, kaya kailangan mong mag-deposit doon. Maglagay ng funds para hindi, mapatuloy. nag-earn yun eh, di ba? Yun yung nag-urge lang habang nanonood ka, kaya akala mo, pero sa kanila napupunta yon. Kaya pag sabi nga kailangan mong i-withdraw. Yung na-earn mo, hindi talaga wala yon. Walang napupunta sa kanila. Yung kundi, pag meron ka ng i-deposit para magkaroon ng funds yung account na yon para mapagpatuloy mo yung panonood. So once na mag-deposit ka doon, then yun ka mabibiktima. Yes. So meron pa yun, familiar ako noon. Kasi sa Pilipinas may mga ganyan eh. Nangyari na rin sa amin yan nung pandemic. So meron kaming nirefer sa amin yung manonood ka ng video, tapos sabi namin, ay nag-earn na tayo, wag muna natin kunin yung pera. Tapos nung kukunin na natin, hindi na makuha. Nawala na. Nawala na yung site, wala ka nang ma-reach, wala na talaga. Yan. Saka yung may mga reviews, magre-review ka, sa isang mga product, ilalagay mo 5 stars, kasi meron ng template kung ano sasabihin mo eh. Pipaste mo lang raw. Basta maraming magpapakita. Lalabas lang dito, itong ganyang product, as i-review mo, 5 stars pa, 3 stars, as kaka-paste mo na lang. So sa loob ng system nila, merong ganun raw na pag ni-review mo, ni-rate mo, kasi nilagyan mo mapopost dun sa site ng product na yun. Pero hindi ka mag-earn. Mag-earn ka doon. Hindi, syempre. Hindi pa post. Kunwari lang yun. Parang nanonood ka rin. Yun ibang style naman. Instead na nanonood ka, magre-review ka, ipopost mo, kasi pipaste mo yung review na naka-template na. Ikaw pili ko ano lang gusto mong ilagay. Hanggang maka 50 hanggang ganun. And every review, may bayad. Magbabayad ka kasi mag-earn ka raw eh. Kaya nga nakakatawa eh. Una, bibigyan ka raw muna initial budget. Ito, $1,000. Initial budget, yan gamitin mo para makapag-review ka. Every review, mababawasan yon. Pag naubos na yun, ikaw na ikaw na mag-fund doon para makapag-review ka pa ng iba. Pag nag-review, mag-earn ka raw eh. Kaya sabi, mababawi mo naman raw yun eh. So, yan mga So, nung na-experience ko na yung mga scam na yan, hindi na ako tumitingin. Kala ko pa naman totoo yung mga cash jobs na yan. And dito pala sa Canada, marami talaga. Mas maganda dito kung cash jobs, kung magka-cash jobs kayo, referral ng kakilala. So, at least yun, legit yun, na alam nyo talagang. Tsaka dapat nakikita nyo yung tao. Diba? Oo, maganda. Minsan, yung sa best ka, tinanong ko yung number para tawagan ko. Sumagot naman. Sumagot na, pero halatang scammer talaga. Kasi galit na galit eh. Hindi ko tinanggap na bait ako, hindi pupunta siya shoppers para kunin yung pera niya. Magpapadala na nga siya eh. Tinawagan pa ako At saka minsan guys, sila yung sila yung mukhang galit na galit. Sila yung magde-demand sa inyo para ikaw yung matatakot. Kaya huwag tayong papadala sa mga ganon. Yan. So, learn the lesson dito sa aming vlog na tungkol sa mga scammer na yan. Ang dami yan. Hanggang ngayon marami pa. Talaga. Kaya nga, yun nga eh, sayang.
Kung maganda sana kung legit talaga yung mga nakapost. Sayang tuloy, yung mga legit tuloy hindi napapansin. Yung mga illegitimate, mga hindi legal, yun yung napapansin. Okay. Ingat lang tayo guys sa mga sa mga scammer online. Talagang doon tayo pumunta sa mga legit, yung mga Indeed, Job Bank, yung mga iba-ibang sites LinkedIn. na LinkedIn. Yan, doon tayo kasi ang Canada ay sobrang in terms of professionalism, kahit cleaner ka pa, professional pa rin yung approach nila dito sa mga ganyang trabaho. Kailangan ng resume, hindi katulad sa Pilipinas, no? Unless yung referral na lang yan, or yun nga, kakilala nyo yung nagbigay sa inyo ng trabaho na to. Yan, so okay lang yun. Pero kung other person na hindi natin kilala, nag-post, o kung ano man, so kailangan i-make sure natin, i-double check natin yan. Tsaka talagang yung information ninyo ay huwag nyong ilalabas. So, we want to hear from you guys. Ano yung mga stories nyo? I'm sure maraming mga na-scam dito sa Canada. Para yung mga iba ay hindi na rin mangyari sa kanila itong scam na ito. So, don't be scammed. Yes, don't be scammed, guys. At yun lang, guys. So, we hope na meron kayong natutunan sa vlog na ito. At please don't forget to subscribe to our channel. And please like and comment down below kung ano yung masasabi nyo. At yun nga pala, guys. Let's go Oilers. Yun, nanalo yung Oilers. Kaya naka-Oilers kami ngayon. Kahit di namin masyado alam yung mga game ng hockey. Pero masaya naman yung game ng Oilers. Okay? So, just so you know guys, nandito kami sa Edmonton. Kaya kami ay Go Oilers. Okay? So, at huwag nyo kalimutan, abangan ang episode ng Spot Pinoy kung saan kami i-feature doon as their guest. Yan. Once again, thank you very much sa Spot Pinoy for featuring us, and subscribe din po kayo sa channel nila na Spot Pinoy, and yung mga host po doon, si Rice, si Mark Carino, at si Ina, in a nutshell. Yun guys. So, I will see you, or we will see you in our next vlog. Thank you for watching. Bye!